Kabi-kabila na ang mga Halloween party at para sa mga gipit sa budget, bakit hindi raw subukang gumawa ng sarili ninyong costume? Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, bukod sa pagbisita sa sementeryo, tila bahagi na ng ating tradisyon, no? Ang mga Halloween party. Kasabay niyan ay yung mga Halloween costume na kung tutuusin naman daw, hindi naman kailangang mahal, no? Kailangan lang balde-baldeng imahinasyon katulad nitong aking mga nasa likuran. Ilang araw na lang, undas na. Kaya naman sunod-sunod na ang katatakutan sa mga Halloween party tulad dito sa Diliman Preparatory School. Sa kanilang dance night at fashion show na may temang Halloween, kanya-kanyang paandar ang mga estudyante. Mula prinsesita at cowgirl, superhero, supervillain, at ang kabog sa lahat, ang 9 na taong gulang na si Angel, na bihis bruhang walang problema sa brownout sa inilawang buhok. It's just 5 minutes to wear it. Ang mga Halloween party, bersyon ng pangangaluluwa ng ating mga ninuno na nahaluan na ng kanluraning impluensya. Dahil pantasya ang karaniwang tema ng mga Halloween party, sabi ng isang costume designer, gusto raw ng maraming magbihis karakter mula sa mga sikat na animated film. Sa mga batang lalaki, patok ang mga action hero tulad ng Fantastic Man at Wolverine. Ang mga batang babae naman, madalas daw gustong magbihis prinsesa. So this was ordered by a little girl. She wanted to be Elsa in Frozen. But we are starting to make more of these kasi it's a popular movie theme. Wow. Frozen is very popular now. Pero kung ang mga bata raw karaniwang mahilig sa mga katatakutan tulad ng mga zombie, multo o maligno, ang mga matatanda naman, mas gusto raw ang glamoroso. Sa Divisoria, makakabili ng mga murang costume mula superheroes, cosplay o kahit simpleng panakot lang. Pwede ring magpagawa ng mga costume na sukat sa katawan. Pero kung kapos sa oras at budget, di kailangan ng malaking halaga. Ang kailangan lang, balde-baldeng imahinasyon. Tulad na lang ng headdress na itong hango kay Maleficent. Naakalain nyo bang gawa lang sa goma at rugby? Most common and easiest for everyone is the glue gun. This is just rubber. We glue fabric on it, katulad yan, the inside, di ba, para maganda lining. Kahit ang pang-araw-araw na suot, pwedeng i-transform. I have a cape for you, oh. So, Okay. suot mo lang ganyan. Okay. Oh, di pwede ka na maging parang Dracula. And kung gusto mo more glamorous, lagyan lang ng feather. Oh. Di ba? Oh, do you have a more glamorous pirate? Already na ako Diba? for a Halloween party. Yes. At para mabuo naman ang look ni Maleficent mula sa headdress na ginawa natin kanina, dagdag kapa, konting drama, eto na. Ayon sa isang pop culture expert, ang ating pagkahumaling sa pantasya at katatakutan tuwing Halloween, paraan na rin para tumakas saglit sa realidad. At hindi man natin namamalayan, tila sinusuri rin daw natin ang katatagan ng ating kababayan. Kung kaya mong tiisin yung mga pananakot na ito, ibig sabihin, kaya mong mabuhay ng ganito kasimple. Jessica, sabi pa ng ating nakausap na pop culture expert, no, kahit na kanluranin ang impluensya ng Halloween, magandang pagkakataon din daw ito para, kumbaga sa angkinin natin ang Halloween at lagyan ito ng inflections ng ating sariling kultura. Halimbawa, sa pagsusuot ng mga costume na nakabase sa ating sariling folklore, katulad ng mga manananggal, kapre o ng diwata. Jessica. Hindi ko natatanungin kung sino yung mga nautumo dyan na mag-costume na para silang mga multo. Ano yan, mga assistant cameraman natin yan o mga taga-van? Correct, Jessica. Sila yung ating mga kasamahan dito. At ang kanilang costume, actually ano lang yan, itim na kumot lang yan. At ang kanilang, ang peg nila ay mga kamatayan, mga kampo ni kamatayan. So, makikita ninyo dito, hindi naman kailangan ng masyadong magara o masyadong mahal na materyales. Kailangan lang talaga imagination at konting drama, Jessica. Yung pang black backing yata yan sa studyong ginamit nila. Maraming salamat sa'yo. Dano Tingkungko.